The title is Hope for the Broken People. Hambal nila sa usa ka wani mas nami daw nga adunay sugilanon. O diha sa sugilanon diha kita magkuha og mga punto o mga lesson nga atong ma-apply sa atong kinabuhi. So dunay usa ka temptation hambal diri sa Tagalog. Huwag mong pilitin na mahalin ka ng isang tao na hindi ka naman mahal. Pangalawa, hindi lahat ng sumusuko ay mahina at talunan. May mga bagay at tao lang talaga na dapat sukuan para di ka masaktan. Balik ko na to. The title is Hope for the Broken People. I would like to ask everyone, if you have your Bible, kindly open the first text that we will read is 1 Samuel chapter 20 verse 14 to 15. Hambal dire that hindi lamang nasabuhin pa ako pakitaan mo ako sang mahigugmaon nga kalulo sang Ginoo nga hindi ako mapatay. Kini siya nga hambal kini ni Jonathan sa iyang suot nga higala nga si David. Kay ni ana nga tay mga kauturan mo translation na o mupuli na sa pagkahari si David. Kung atong intindihon kini nga sugilanon, dapat nga si Jonathan mao'y mahimong hari. Kay siya ang anak ni Saul. Apan naintindihan ni Jonathan nga mas gipili sa Dios si David nga mahimong hari. Pero aduna lang siya hamyo. Kag hindi lamang sa buhi pa ako pakitaan ako sa mahigmaon nga kalulo sa Ginoo nga hindi ako mapatay. Sa 15, kundili man hindi ko pag-utol ang imong kalulo gikan sa akong panimalay sa gihapon bisan utol sa Ginoo ang taksa sang mga kaaway ni David gikan sa kadaygan sang dula. So, diana nga tayma namatay si Saul, namatay si Jonathan. Apan wala makalimot si David sa iyang saad sa iyang utod nga si Jonathan. Hambal diri sa 2 Samuel Kapitulo 9 1-2. Kag si David nagsilig, may nabilin pa bala nga isa sa panimalay ni Saul agot nga pakitaan ko siya sang kalulo tungod kay Jonathan. So atong intindihon mga kauturan nga si David bisan pa man namatay na si Jonathan, namatay na si Saul, wala mawala madula sa iyang hunahuna ang iyang saad sa iyang suod nga utod nga si Jonathan. So naghambal siya kung aduna ba'y nakakilala sa pamilya ni Jonathan una pa binibuhi. Hambal rin sa Diyos, karon may alagad gikan sa panimalay ni Saul nga gininganlag Ziba. So adunay alagad o katapang. Hambal rin kag gitawag nila siya pagkanto kag dapit kag ang hari pag nagsiling saya ikaw bala si Ziba kag nagsiling siya ang imong alagad amo siya. Hambal rin sa 3. Kag ang hari nagsiling, wala na balasing isa nga naibilin sa panimalay ni Saul, agud nga mapakita ko ang kalulos sa Dios sa iya. Si Ziba nagsiling sa hari. So, kay katapa man si Ziba, nasayod siya sa tanang kaliwat o mga buhing pa nga kaliwat ni Jonathan, hambal rin yari siya, unay usa. So it means singular.
hambal rin yari siya sa balay ni Makir nga anak ni Abel sa Lodibar. So, kung atong muampa kita sa 2 Samuel Kapitulo 4, versikulo 4, hambal niya sa Biblia, kinsa kini siya anak ni Jonathan. Hambal rin si Jonathan anak ni Saul, may anak na lalaki nga Piang. So kini si anak ni Jonathan Piang na bata. Sa iya tiil siya 5 ka tuig sang pag-abot sang balita na hanungod kang Saul kad kang Jonathan gikan sa Jezreel, kad ang iyang sisiwa naghapwat sa iya, kad nagpalagyo, kad sang nagdali-dali siya sa pagpalagyo, nahulog ang bata. So, adunay gubat niya na mga kauturan sa dihang naratol kining iyang katabang nabuhian ang bata o kini nga bata na Piang kini. So, kung sa Bisaya, asa si Buano ni siya bakol, kimpang, ingon rin, kat ang iya ngalan si Mephibosheth. Balik ta sa 2 Samuel 9, 5 hangtod 6. Hambalin, yan nagdala si hari kag gipakuha siya sa balay ni Makir nga anak si Abel gikan sa Lodibar. So gusto ipakuha ni David si Mephibosheth kay gusto niya ihatag ang saad sa iyang utod nga si Jonathan kay suod man sila nga higala. Wala siya makalimot sa iyang saad, sa iyang utod nga higala nga si Jonathan. Hambal diri sa side, kag si Mephibosheth nga anak ni Jonathan ang anak ni Saul nagabot kay David. So si Mephibosheth mga kauturan nahadlok og nabalaka siya. Kay niana nga tayma once nga una mong hari, kung doon na gani mupuli nga bagong hari, kana siya nga tanan nga mga kaliwatan pamatyo na, ginapatay na sila aron walay mo rebelde or mo kontra sa bag-o nga paggoberno niana nga panahon. Apan sa pagkahadlok ni Mephibosheth, hambal rin, naghapa kag nagyaob kang David nagsilig Mephibosheth, kag siya nagsabat dari karon ang imong alagad. So, kini nga sugilanon mga higala nagapahinumdum sa aton nga si Mephibosheth usa ka piang, usa ka bakol, walay pulos, dili makatabang sa gingarian ni David. Apan si David gusto nga iyang hatagan si Mephibosheth sa tanan nga kabtangan sa iyang mga ginikanan. I want you to picture out mga kauturan sa inyong hunahuna nga si Mephibosheth nagaprepresentar sa aton. Kita nangapiang nangabakol tungod sa atong mga sala. O sige ng Isus, siya sama ni David nga ginadawat kita niya sa iyang gingharian. Adunay usa ka sigulanon mga kauturan. Kini siya nga storya tinuod ni siya ng itabok. O kini siya nga sugilanon kaagi ni George Matheson. Kini si George Matheson doon na ni siya fiancé. Pila na lang kaman kaslo na siya. Apan dunay problema kay ang mata ni George Matheson murag labo-labo na ba? So gusto siya magpabulong. Gusto siya magpabulong sa doktor nga mas mutinaw pa ang iyang mata aron iyang makita ang iyang asawa nga kwapa. Apan pag-adto niya sa doktor, nagstorya sila
Naban-an sa doktor nga kini si George Matisod pila na lang kabulan mabuta na siya. So dili na siya kakita. Kay anis man siya nga tao, iyang giduol ang iyang nobya, iyang pinalangga nga girlfriend, soon to be mahimo niyang asawa, gikupot niya ang kamot, iyang gihambalan, loves, sa atong umaabot nga kasal, kung madula na ang akong pananaw, di na ko kakita, imo pa ba kong dawaton? Apan ini nga iyang girlfriend ginahinay og buhi ang iyang kamot og gihambalan siya, I'm so sorry, George Matisod. I am not dreaming to have a husband nga bulag. And I am not dreaming that the father of my children is a blind. Sa pagkadungog ni George Matisod, nagasakit ang iyang tigipusoon. Nagahilak siya, gusto niyang basulon ang Ginoo sa iyang panghitabo. Apan tungod kay makakita pa man siya gamay, nagbilibid siya o nabuhat niya ni kining kakanta. Mabasa ka na sa ato hymnal, nasa page 35, Oh love that will not let me go. So kung inyo na basahon ng hymnal sa page 35, Oh love that will not let me go, sulat ka na siya ni George Matisod nga niagi og kasakit. Balik ta sa istorya. Second Samuel 9, City Hatulunso. Ang bagret, kag si David nagsiling sa iya, kung sa English ba, do not fear, di ka mahadlok. Kini siya nga statement mga kauturan. Every time nga ang disipulo o ang mga sumusunod ni Kristo sa panahon niya, kung sila mabalaka, mag-uol, doon na sila yung mga problema. Ang perminti nga ihambal ni Ginoong Hesus sa ila is do not fear. Hambal great. Dili ka mahadlok. Kay ako sa pagkamatuod magapakita sa imo sin kalulo tungod kay Jonathan. So it's been diha nga senaryo dito na gihatag ni David ang saad. Hambal great. Nga imong amay kag magauli sa imo sang bukos nga duta. So ito sa tanang kabtangan sa pamilya ni Jonathan o ni Saul, ibalik sa iya ni Mephibosheth. Kag ikaw magkakaon sa akong latong sing dalayon. Kag nagyaon siya kag nagsiling anong bala ang imong alagad nga magtamod ka sa amo nga ido nga patay subong sa akon. Sama siya sa ilong, gipakaubos ni Mephibosheth ang iyang kaugalingon tungod sa pagkamaayo ni David nga hari sa Israel. Kini nga sugilanon is a pictures of acceptance, a pictures of forgiveness, and a pictures of salvation. David accepted Mephibosheth into his kingdom despite he was crippled in faith. Bisan biyang si Mephibosheth hidawat kini. Just as Jesus accepted us despite of our spiritual brokenness. Despite sa atong mga kalayahon, despite sa atong pagkalimot o usahay, makalimot kita sa pagtawag kaniya, ginapalangga gyapon ta sa Ginoo, ginadawat kita niya bisan pa man sa nagalalain nato nga mga sala. Important point to remember. Number one, we are all broken. Kitang tanan makasasala. Ikaduha, sin has broken us. Ang sala mao'y nagguba sa aton.
Katulo, every time we broke God's law, we broke ourselves. Every time na atong subakon ang napuo kasugo, atong ginaguba ang atong kaugalingon. The world is broken. And the world is broken in different way. First, broken mind. Kinapiangan sa kaaway sa Diyos ang atong unahuna nga madula ang atong pag-alagad o sa pagserbisyo sa iyan. Diin mapokus ang atong unahuna sa mga kalibutanon nga butang, diin kita mapahinayong sa iyan. Ikaduha, broken relationship. Sa nagalilain nga mga departamento, sa nagalilain nga mga ahensya, sa panggoberno, sa eskwelahan, adunay panagtigi o panag-away. Diin ang kontra sa amay, mao ang iyang anak. Ang kontra sa inahan, mao ang iyang bana. So, adunay nahitabo nga broken relationship. Ikatulo, broken heart. Adunay mga pamatan-o na to karon nga suffer sa kay gibuwagan sa ilang nobyo, sa ilang nobya, naka-experience sila o broken heart. Important point, Mephibosheth was accepted and was restored and allowed to eat in the king's table. Jesus did the same to us. In Luke chapter 22 verse 30, humbly, that you may eat and drink at my table in my kingdom, and sit on the throne judging the 12 tribes of Israel. Mao kana ang plano sa Ginoo sa aton sa umabot. Ihatag niya pagbalik ang nadula naton nga imahe sama niya. Lesson number 1. God accept broken people. Ang atong Diyos iyang ginadawat bisan pa man sa kapula sa imong sala, bisan pa man sa imong nga nabuhat nga daghan nga sala, ikaw iya gapon ginadawat. In Rome chapter 5 verse 8, but God showed His love for us in that while we were still sinner ni siya, but ato ni Usbon broken. Because broken is also sinner. Hambang Christ died for us. Nagpakamatay si Ginoong Hesus sa aton. In Isaiah 43 verse 4, because you are precious in my eyes and honor, and I love you, and I give men in return of you people in exchange of your life. Kihigugma kita sa Diyos. Hambal ni Isaiah. Lesson number 2. God fixes broken people. Tanan nga naguba iyang ayuhon. Jesus fixes broken people. When we realize our brokenness, that's the time where God start to fix us. Kung atong dawaton ang atong kabuhi nga naguba kita muna sa sala, nung mapalapit kita niya, iya kitang hulmahon ug ayuhon sa atong mga kasakit ug mga pag-antos ug pagmamudlay. In Psalm chapter 147 verse 3, He healeth the broken in heart and binding up their wound. Iyang ginaayo ang mga tanggipusoon nga nagaantos ug iyang ginaayo ang ilang mga pilas tungod sa sala nga nabuhat nila. In Matthew chapter 5 verse 3, blessed are the broken in spirit, for there is the kingdom of God. In Matthew chapter 11 verse 28, come unto me all ye that are broken, and I will give you rest. If we accept that we are broken, that's the time God will hear to us. Upa doon ang atong amay, ang atong manluluwas. Jesus fixes people.
Brokenness often preside greatness. Dako sa mga sugilanon diri sa Biblia, gikan sa ilang pagkapiang, pagkabalda, pag-antos, nahimo silang mga pag-iitan o mga greatness. Si Jacob, gipiangan sa Ginoo sa wala pa niya madawat ang panalangin. Si Joseph, nag-reverse, gilabay dito sa tabay, gisol as a slave, ug gi-adto prisuhan. Ug nahimo siyang ikaduha nga pero sa Egypt. Ikatulo, before he understand, sa dihang naintindihan ni Job, nadula ang tanan nga iyang kaptangan, iyang mga anak, tanan nga bahandi, nadula apan kini tanan iyang nasabtan tungod sa pagkamaayo sa Ginoo. Ika-4, Paul. Nabulag si Paul, gibulag siya sa Ginoo before nga nagmensahe siya sa mga Gentiles. Brokenness often preside greatness. They humble themselves before God and realize that they are broken. Before God can remake us, He broke us. Dili pa kita hulmahon sa Ginoo, gumon usa kita. Sama nang magkukulon ba kanang magbuhat og mga glass or kanang mga vase. Sa Japan na sila ginatawag na kintsugi. That is an artwork. Ang sa Japan, once nga mabuhat na kanang vase, dili na nila ginalapay. Ginapanindot na nila, ginapintalan until you will see mas nami pa siya sa dati nga siya. Mas mamindot pa siya. Hambal din, basahon po na ko siya sa Ilonggo, Jeremiah 84. Hambal din, kang sang nasaman ang suludlanan, nga gihimo niya sa lunang sa kamot sang maninihon, ginhimo niya ini liwat nga iban nga sultanan suno sa pinamaayo sa maninihon nga hinuon niini. Kung sa Bisaya pa hambal rin og sa diha nga ang mga sultanan nga binuhat niya gikan sa yuta nga kulon nga daot diha sa kamot sa magkukulon, kini gibuhat niya pag-usap, gipanami niya ug lain nga sultanan sumala sa gipakamaayo sa magkukulon nga angay sa himuon gikan niini. So ang kini nga magkukulon nagareministrar kini sa atong Dios ug kita sama kita sa base nga nabuak ug siya lamang ang adunay dahog sa pag-ayo ug pagpanindot sa aton. Lesson number 2, God fixes the broken people. Lesson number 3, God uses the broken to reach the broken. Gamiton kita sa Diyos, bisan pa man sa atong pagkamakasasala, bisan pa man sa atong pagdula niya sa ginto, gamiton kita sa Diyos aron sa iyang dakong buhat diri sa kalibutan. Hambal dire in Isaiah 61 verse 1, the Lord has anointed me to bring good news to the poor. He has sent me to bind up the broken-hearted. Sa gibasa ni nanay sa atong kitex sa Luke chapter 4 verse 18, the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to the hill, the broken-hearted, to preach deliverance to the captive and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised. God used broken people. Gamiton kita sa Ginoo aron sa pag-reach the broken. Atong intindihon ug atong pamalandungan hambal rin
It takes a broken soil to produce a crop. Kinahanglan pa og buak nga yuta para lang mutubog ang tanom. Kadua, it takes a broken cloud to produce a rain. Number 3, it takes a broken grain to produce a bread. God used the broken to reach the broken. What? It takes very broken perfume to anoint the head of the Savior. It took broken Peter to reach 3,000 people. And number 3, it takes broken Paul to reach the Gentile. God can use us. It takes a broken you and me to reach the broken. Gamiton sa Diyos kitang makasasala aron sa pagpamtala o sa pag-share sa pagkamaayo sa Ginoo sa mga tao sa palibot nga nadula o na-experience sa pagkapiang bunga sa sala. God can use us. No matter where you are right now, no matter what your situation in life, bisan pa man sa inyong sitwasyon, God can use you to reach out. Gamiton kita sa Ginoo. Iya kitang gamiton sa dakong buhat sa pagtapos sa kasakit nining kalibutan. Important lesson to remember. God accepts broken people. God fixes broken people, and God uses the broken to reach the broken. And that is our topic, hope for the broken people. Happy Sabbath, kanang tanan, and God bless. For our hymn of consecration,